Taurus, hi, welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for August 5 to 11, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment, pakicheck na lang information kung paano mag-book for a private reading. So, let's see, Taurus, what's up? Weekly energies for you. Fork in the road. Oh, meron kang pagdedesisyonan. Nasa crossroads ka ngayon. Hindi mo alam kung ikaw ba ay diretso, kakaliwa, kakanan, o babalik. Oo. But, meron ditong may owl. So, itong owl na yan, it symbolizes your knowledge, your skills, yung wisdom mo. No? Meron kang sapat na kaalaman, wisdom, karunungan, no? Para makapagdesisyon kung ano yung makakabuti para sa'yo. Never-ending story. Nako, yung iba sa inyo, Taurus, maring may cycle na paulit-ulit, no, sa buhay ninyo, na minsan kasi nag-expect tayo ng ibang resulta kahit na pareho paulit-ulit rin naman yung ginagawa natin. So, syempre, pag pare-pareho lang naman yung ginagawa natin, ganun pa rin yung resulta nun. Walang magbabago unless may baguhin ka doon sa ginagawa mo. So, yung mga bagay na nakakapagpa-stress sa'yo, mga bagay na paulit-ulit na it's either nagiging problema mo, yun yung pagbibigyan mo na ng solusyon. Kasi you really need to make a decision na tapusin na kung ano yung cycle na paulit-ulit lang na hindi naman na nakakatulong sa'yo. 'Di ba? A change in the wind. Ayan, may pagbabago. Yung iba sa inyo may pagbabago na kayo ng isip. Kasi na-realize nyo, bakit nga ba? Bakit nga ba kayo magtitiis sa isang sitwasyon na paulit-ulit na lang na nagpapastress sa inyo? Kung meron naman kayong magagawa para mabago yun. Let's see your overall energy. Overall energy for Taurus weekly. You have the Knight of Cups. This is an offer of love. Maaring, kung kayo single, no, pwedeng merong magpaparamdam sa inyo, or you will feel in love with someone. Kung kayo in a relationship, pwedeng, tapos nag-away kayo or may tampuhan, susuyuin ka ng partner mo. Susuyuin ka niya. Or yung iba naman sa inyo, sa negosyo to, no, na tipong may nanunuyo sa'yo na, sige na, Taurus, subukan mo na. Magnegosyo tayo, ganyan. Parang nag-offer ng partnership, business partnership. Your challenge is the King of Wands. As a challenge, pwedeng merong fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius na nagpapastress sa'yo. Baka romantic partner or kung sino man na kinukulit ka. Pwedeng maniningil, kinukulit ka talaga. This can also mean, since this is a challenge, pwedeng meron kang mga gustong gawin, simulan, na hindi mo magawa-gawa kasi hindi ka nakakapag-decide. Hindi ka pa sigurado. Undecided. Kaya nga kailangan, you have to go within you na i-figure out mo kung ano talaga yung gusto mo para mas mapadali ka na makapag-decide. Let's see your opportunity. Oh, 'di ba? The Wheel of Fortune, may pagbabago ng sitwasyon mo. The moment that you take action, the moment na magkaroon ka ng courage, lakas ng loob, na may baguhin sa buhay mo, then definitely, change is coming for you, Taurus.
Kasi ang mga Taurus kasi is ano fixed earth sign. So talagang pagdating sa mga changes, hindi gano'n ka-open, no, sa mga pagbabago. Isa sa pinaka-loyal, Taurus. Kaya 'pag may mga babaguhin, parang nagiging uncomfortable kayo dun. But change is inevitable. Hindi natin may iwasan ang pagbabago. Kasi dahil dyan sa pagbabago na yan, dun tayo nag-grow. Dun nag expand. So your blessing is, wow, energy nyo rin yan Queen of Pentacles. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. I think ngayong week na to, Taurus, you will be involved with a lot of people. Marami kang makakausap na tao, makakasalamuha. Ang dami kasing tao rito. And as a blessing, when it comes to your finances, the moment na i-grab mo tong opportunity for change, magbabago lalo in a positive way yung iyong finances, yung iyong career, yung resources mo, mas magkakaroon ka ng stability, mas maibibigay mo ang needs ng iyong family, ng needs mo. You will be able to take care of yourself. Pwedeng meron kang mga maipupundar ngayong week na to na napaka-importante sa'yo para sa paggamit or kagamitan ng family mo. Di ba? Taurus. You have the sun in Leo in the 5th house. May fortune. Ganda. 5th house is, this is romantic connection. So, pwedeng may mga, yung mga gusto ng relationship talaga dyan, pwedeng meron, no? Kung kayo naman ay in a relationship, I think, mas magbibigay kayo ng oras at panahon sa isa't isa with your person. Lalabas, have fun, enjoy, ganyan. Bringing out the child in you. Kung meron na kayong mga anak, mas makakapag-provide kayo para sa needs ng mga anak ninyo. You have the sun in Pisces in the 12th house. Vision. Malawak at malayo yung gusto nyo pang maabot sa buhay. Kumbaga, pagdating sa pagpaplano, marami kayo niyan. Marami kayong plano. Navi-visualize nyo na, nai-imagine nyo na. And pag kaya mong ma-imagine ang isang bagay, madali na siyang maisakatuparan. Kasi kaya mong i-imagine diba? You have Mercury in Sagittarius in the 9th house, which is about discovery. Wow! Some of you, meron kayong mga places na pupuntahan that you've never been before. At yung place na yon, pag nandun ka na, marirealize mo na, ang ganda pala dito, nakaka-inspire. So, if you are inspired, marami kang kayang gawin. Diba? Money, career, finances. May 3 of Swords. Page of Cups. Okay. Maaring meron ditong offer na tatanggihan mo. Offer somewhere. Pwedeng offer sa trabaho, sa business, sa career, because you feel like you're not yet ready. Siguro ito yung sinasabi ko rin sa inyo na decision making. Parang mahirap para sa inyo to, natanggihan, pero siguro meron kang ibang plano, kaya mo tinanggihan. And that's fine, 'di ba? At least naka-move on ka na, naka-move forward ka. Ano na yung next mong gagawin? Love life, you have Temperance, Justice. Okay. If you are single, ayaw mo muna. Hindi ka muna papasok sa relationship. Kasi hindi ka pa nakaka-move on. Pwedeng you are still focusing on healing yourself. Kung in a relationship ka, mas lalo mong iintindihin yung person mo. Oo. Mas hahaba ang pasensya mo kasi na-realize mo na ganun pagdating sa partnership kailangan give and take. Naiintindihan niyo yung bawat isa. Listen. People start to heal the moment they feel heard.
Maaring meron kayong makakausap na willing na makinig sa inyong saloobin, tapos makakagaan sa loob niyo yun. Or vice versa, ikaw yung makikinig sa isang kaibigan na magsasabi ng kanyang mga nararamdaman. So, makakatulong ka pang makapagpagaan ng pakiramdam ng isang tao. Okay, so that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye!